Konbanwa, magandang gabi. Ako po si Geronimo Guerres at itong Konbanwa Shigo. Sa araw na ito, ipakikilala namin sa inyo si Ginoong Rustono na gumagawa ng mga tradisyonal na pagkain ng Indonesia sa lungsod ng Otsu. Sa isang kabundukan na puno ng niyebe sa lungsod ng Otsu ay mayroong isang pabrika. Dito ay ginagawa ang tempe, isang tradisyonal na pagkain sa Indonesia. Ang namamahala ng pabrikang ito ay si Ginoong Rustono, 43 taong gulang, buhat sa Indonesia, na sa ngayon ay sinimulang pagtuunan ng pansin pati na ng mga kusinero sa buong mundo. Gustong-gusto ko kasi ang trabahong ito. Ang tempe ay isang tradisyonal na pagkain sa Indonesia kung saan binuburo ang soybeans sa bakteryang kung tawagin ay tempe. Ito'y pinagtutuunan ng pansin bilang isang health food na madaling kainin na maaaring hiwain at iprito ng lubog sa mantika o sa kawali. Sinimula ni Ginoong Rustono ang paggawa ng tempe sa Japan, 15 taon nang nakalilipas mula nang siya ikasal sa asawa niyang si Tsuruko. Nais ko magtrabaho o magnegosyo sa Japan. Pagkatapos ng kolehiyo, siya ay nagtrabaho sa isang hotel sa Indonesia at nag-ipon ng pera upang makapagsimula ng negosyo sa Japan. Pagdating niya dito, siya ay nag-aral ng kurso sa pagnenegosyo at nagsimula ng paggawa ng tempe sa Kyoto. Subalit sa simula ay hindi naging mahusay ang paggawa nito ayon sa kanya. Ang tempe ay katulad ng wasabi. Hindi maaring makagawa nito kung ang tubig ay hindi malinis. Sila'y dumating sa lungsod ng Otsu na tirahan ng kanyang asawa na naging resulta ng pananaliksik niya sa paghahanap ng naaangkop na tubig sa paggawa ng tempe. Napag-alaman na maaring makagawa ng mabuting uri ng tempe gamit ang malinis na tubig sa ilog na umaagos sa pagitan ng mga bundok. Dahil sa paggawa ng tempe sa mabuting kapaligiran, sa pagpapalawak ng matatag na distribusyon ng bentahan at ang patuloy na pamumuhunan, sa ngayon ay gumagawa ng hanggang sa 10,000 piraso sa loob ng isang buwan at nagbebenta sa may 400 lokasyon tulad ng sikat na mga hotel sa buong Japan. Ang lihim ng pagtatagumpay ni Ginoong Rustono ay ang kanyang masayahing personalidad. Ako'y may imahinasyon at malaking pangarap, kaya't hindi sagabal ang pagkakaroon ng mga problema. Magkaroon man ito, ito'y isa lamang proseso. Ayos lang, hindi ako nag-aalala. Siya ay tinaguri ang hari ng tempe sa Japan, maski na sa kanyang sariling bansang Indonesia. Sa ngayon, pati na ang mga kusinero sa mundo ay bumibisita upang magmasid. Ayon kay Ginoong Rustono, natupad na ang kalahati ng kanyang pangarap. Subalit patuloy pa rin ang kanyang pangangarap tulad ng planong pagtatayo ng bagong pabrika at iba pa. Kung ang isang bagay ay 99% hindi posible, para sa akin ay mayroon pa rin 1% natitirang pagkakataon. Simple lang na pangangatwiran. Magsikap sa kayang gawin at doon ka magkakaroon ng kasiyahan. Mula ngayon ay nais ko makapagbenta ng tempe sa buong mundo. Marami pa akong mga pangarap na nais tuparin. Ang tempe ay sagana sa sustansya at isang pagkaing mabuti para sa katawan. At mukhang masarap pa. Maring ito ang pinagmumula ng lakas ni Ginoong Rustono. Hanggang dito na lamang. Sayonara. Paalam.